Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayong Page of Cups, Ace of Wands at Eight of Wands. Page, ito pala bida natin, Page of Cups. So sabihin natin 18 to 27. Ayan, mga 18 to 27. Yung probable age. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. Ginawa kong clue. Babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert siya. In a relationship pero di kasal. Ano pa ba yung mga self-made clues ko? Tagal ko kasi hindi masyadong nag-read. Natingga ako ng matagal na panahon. Mula October na hindi stable yung paggawa ko dahil may mga inasikaso ko ng panahon na yan. Anyways, ano pang haba yun? Nakalimutan ko na. Basta di kasal, walang anak. Ayan, walang anak. Live-in, pwede rin naman. Basta hindi pa kasal. So, kung di ganun yung description, hindi para sa inyo yung description, di ba para sa someone na malapit sa inyo? O kakilala nyo kasi nga, hindi lang to specifically para sa Capricorn, kundi pwede rin tong energy ng mga tao sa paligid ng Capricorn na malapit sa kanya. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo base dun sa clues ko. May babae tayo dito, Queen of Cups. Ito, Eight of Cups. So, may presence ng someone else dito. Ano kaya to? Bago natin ituloy dito sa page, sa ano ba to? Eight of Cups. Kasi ang dating may someone else dito, Pero ang magandang Eight of Cups to, whether nangyari na to or mangyari pa lang. So again, may presence ng someone else dito. In a relationship yung bida. Pero nilalayuan naman na dito. O baka nilayuan na. Kaya lang, kasi kung nilayuan na, nag-a-appear pa rin to. Ngayon, kung mag-a-appear pa lang, edi lalayuan pa lang. So, iniisip ko kung lalagyan ko pa ba ng other clues. So, mag-seek na lang tayo sa ganong scenario. Ito, Ace of Candles. So, pwede magdugtong to dito at dito. Madalas naman nagdurugtong.
Pero may chance pa rin na ito lang ang kwento. Iba dito, iba din dito. So, tingnan natin kung magdurugtong yung kwento. Ito, parehong ace. So, isa lang meaning nito. Pinagko-combine ko kasi yung mga umuulit na number. Temperance. So, meron tayo ditong Ace of Candles ay Ace of Wands. Kinlarify ng Ace of Pentacles. At ano ito? Temperance. So, isa lang ba yung kwento? Kasi parang na-stagnant yung energy. Probably magkakonektado. Whether nangyayari na to or mangyayari parang may boredom. May presence ng boredom or na-stuck, parang ganun yung dating. Although ibang meaning ay nibigin, pero maraming ang meaning Pero yun yung kinuha kong meaning para sa akin. Ito na stuck or boring. Siguro dahil matagal na sila. Or dumating lang talaga yung sitwasyon na nawalan ng spark kaya naging boring or naging routine yung sitwasyon. Kasi dito masyadong relax. Or masyadong comfortable. Siguro kaya karoon ng dito. Temptation sa Queen of Candles. Kasi masyadong naging routine. Ulit yung nangyayari. Walang spark, walang changes. Walang adventure. Parang naging boring. Kaya may someone na nag-entertain ng iba or nag-cheat. Whether confirmed na nag-cheat or flirtation lang. Pero again, may tayo presence ng temptation dito sa Queen of Wands. Pero ang maganda nga na partneran naman ito. Eight of Cups na whether dumating na to, ay dilalayuan. Pero yun yung reason bakit karoon nga ng temptation. Kasi nga boring. Pero kung nangyayari na to, nandito na yung presence na itong Queen of Wands, alis naman yung nagloko sa ganyang sitwasyon. Ngayon, dito na tayo sa Eight of Wands. Alisin mo lang itong ilaw. Akala ko double 8 ulit pala to 7. So, yung 8 of Wands, ginlarify ng The Star. Chariot. Maganda naman yung tatlong cards. Mula dito. Lahat sila maganda So, more like happy ending naman to in a way na ma-overcome itong ganitong klaseng challenges na yun nga
Maaring may ano to, jealousy, rivalry, cheating, third party situation. Kasi nga, may temptation tayo dun sa ano Queen of Wands. Kasi, ang dating sa akin, maayos din agad to. Dahil nandito tong 8 of Wands. Ito healing. Ito success. Victory na parang mananalo. Siyempre yung original. Mula dun sa rival niya. Yung someone else. So, sa madaling salita, paninindigan nung nagloloko or flirt na lumayo sa tukso. Kasi may nga tayo, Queen of Wands, na parang pinaflirt yung bida natin. So, yung bida natin, whether kayo mismo o ito yung kakilala nyo or person nyo. Basta ganun ang dating. May nagpo-flirt. Whether siya mismo yung nagpo-flirt dito at finlirt back siya. Or ito mismo yung nagpo-flirt sa bida natin. Basta ganyan ang dating. May temptation. So again, maganda naman yung kinalabasan, happy ending in a way na mawawala yung possible third party, or kung may third party nga nangyayari na tingin ko magkakabalikan kung nag-separate na yung mga bida dito, or siya ang pipiliin, yung original, iiwan yung yung someone else or other person. So again, para dun sa original. Ayun, lalagay tayo ng clue. So ito ang possible zodiac sign ng person ng Capricorn sa reading na to. Cancer ulit, Aquarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo yung clue, di ba para itong reading natin sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo, Taurus, Aquarius, Gemini. Ayan, dagdagan na rin natin itong other information. Ito, nahulog na. Baka may meaning. Pregnant to. Dun sa bida sa kwento natin, siyempre yung mga bida ay yung mag-lovers, saka yung third party. Basta dyan sa sa dalawang babae, kung dalawang babae man or isang babae, basta third party situation, may isa sa may babae, yun na lang, may babaeng pregnant or magiging pregnant pa lang. Kasi pregnancy din kasi yung 8 of Wands, hindi ko nga rin inakala na pregnancy card din to. May nabasa ko 8 of Wands ay pwede rin palang pregnancy card. So baka dahil nabuntis yung original, kaya ayun, siya yung pinanindigan. Pwede rin ganoon. Kasi mulit din dito Kanina nga nagalinlangan nga ako sabihin yun. Pero lumabas to, kaya naalala ko.
Anyways, so may tato. May someone na may tato. Ito, medium skin. Hindi itim, hindi rin maputi. Sakto lang, parang balat ng mga Pinoy. Ito, brunette. So, brunette daw ay brown. So, pwedeng brown hair, brown eyes, brown skin. May brown. May brown ng contact lens. Basta may kulay na brown. Or by balat siguro. Ay, brown yun. Brown ng balat. Sabagay, halos lahat naman ng tao ay may balat. Pero, kung noticeable nga. Kung noticeable siguro, kung pansinin. Let's say, nasa lugar na nakikita like face, neck, arms, legs. Let's say, ganun. Example lang. Ayan. Hindi ko pala nagamit to. Ilang minuto na. Gamitin ko sana to eh. Pero ito na lang. So sa part na to may reverse ayan o, tulad nito. Hindi naman ako nagbabasa ng may reverse kasi nahirapan ako intindihin dahil maraming memorization. So maganda dito may reverse saka may meaning, maiba lang. Saka parang makapag-aral-aral na rin, malaking bagay din to. Oh, naging 3. Kaya baliktad naman sila lahat. Good thing ba yan? Tingnan natin. Imprudence. Kasi dito, disloyalty, trickery, imprudence, mistrust. Anyari dito? Ano kayang subject dito? Dito natin to gagamitin. Pero ganyan, para kita ko yung kodigo. Anong subject dito? Relation ba to? Friendship? Career? Pero kahit dito, pera eh. Ito, career. Beware na lang siguro sa topic ng money or career na wag masyadong trusting in a way na igagrab agad yung opportunity. Let's say too good to be true yung offering. Wag kagatin. Kasi may dito, naglalaro ng dice. So, wala namang meaning na ganyan sa Lenormand. Hanggang 36 lang tayo. Sa Lenormand, dito 39. Self-made lang yan ng creator. Self-made card. Pero, ang meaning niya, base dun sa creator, ang pagkakatanda ko, para kang naglalaro ng luck. Kaya siya, yung card ng gambling. Nilayo niya yung term na gambling mula dun sa Clover. Ipinasa niya dyan sa card na yan. So, literal na luck. Money lang yung Clover sa deck niya. Kasi ang pagkakaintindi ko, siya enjoyable. Kaya lang, at the same time, may kakakibat na panganib. So, too good to be true nga. Lalo na kung nag-offer ng malaking
investment na return. Parang naging scam na tuloy. Mag-ingat kasi umulit parang may pinangako na yun nga, sabihin nating investment na may balik mas malaking interest or trabaho daw, tapos parang nalinlang, hindi yun yung job description. Kumbaga sabi ganito yung job description, pero nung nandun na sa mismong lugar, hindi pala yun yung job description niya, or hindi natin masabi, baka human trafficking or nakatakot. Kaya huwag masyadong gullible in a way na papatusin agad-agad ang mga offer, lalo na kung may kinalaman sa money, career. Kasi meron akong pinapanood na Lenormand Reader. Sabi niya nga para sa kanya ito yung card ng career path, kasi gumagawa din siya ng sarili niyang book deck. So ayun, ginawa ko yung idea niya na career path, ginaya ko dun sa kanya na career path daw to. Sabagay, may kinalaman din naman yun sa expertise, mastery, kaya siguro niya nasabi na yung Lily career path daw sa kanya, sa pananaw niya, career path. So ayan, ngayon pwede rin itong lihin natin sa nanggaling or kanino manggagaling yung deception. Probably dito sa someone na matanda. King kasi to. Sabagay, king din naman to. King of diamonds, king of spades, the double king. Sabihin nating lalaki. Sa lalaki, probably may edad mga 50 pataas, or kung di man ganun, mukhang matanda na. May mga tao kasing nasa 30s pa lang pero mukha ng 40s, or mukha na siyang 50, na parang pinatanda siya agad ng panahon. Matured ba? Kundi yung literal na 50 pataas, matured yung itsura. Sa lalaki, ano pa ba pag itsura ng Lily or ng king? King of spades. Lahat kasi ng uri to whether friend, relative, karelasyon. Lalo na kung mas matanda sa iba sa inyo, das lalaki. Itim ang buhok, pwede rin ganon. Sabagay, yun lang naman pagpipilian mo kung nasa Pilipinas kasi parang kung nasa ibang bansa, yung Pilipino dark hair may possibility na dark hair. So kung nasa abroad at iba-iba kulay ng buhok doon, yun yung clue, dark hair. Ano ba pag Lily, naubos na ang aking taktak knowledge. Ayun na lang, maisip or masyadong confident sa sarili, assertive, na parang sanay na siyang manggoyo
Kaya mag-ingat sa mga taong ganoon. Magaling mag-persuade. Ngayon, dito naman tayo pang masasabi nito. So, sa case na to, babasahin ko na lang ito, saka to. Same instruction lang. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bali, general advice at prediction na tong dalawang to sa period na to. So, ulitin ko. Babasahin ko na lang para mabilis. Kasi madali lang intindihin to dahil basic English lang. Kuha ko ng tagtatlo. So, sabi dito, free yourself. It's time to take back control of your life. Neto. True love. This is the romance of a lifetime. Whether dumating na yan or darating pala. May topic tayo sa period na to regarding true love or awakening siguro. Regarding true love or discussion about true love. O baka dumating na nga or darating pala. Ito, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Inisip ko kung ito ba yung worth waiting for, yung true love. May kinalaman kasi sa divine timing. Either sa period na to, ang divine timing, or di natin masabi kung kailan. Parang siya, card ng patience. Na, yun nga. Kung maghihintay, di may reward. Regarding love, ayun nakalagay kasi love life. Dahil na akong single. Pero ito, sabi free yourself. Anyways. Ito naman tayo sa susunod. Kung masasabi nito, kuha lang din ako ng 3. So, ito, enjoy this process. Ito. It's time to make new plans. At ang uli, let nature take its course. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.